Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, sinilip daw ng pamahalaan ang estado at mga proyekto ng mga kontratistang nasa iprinisintang listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madiskubre ang anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, batay sa isinagawang investigasyon, mayroon talagang mga nakitaan ng problema. Sa ngayon, anya, ay may kaso na ang mga ito at na-freeze na ang account. Pero mayroon din naman anyang isa o dalawa na bagamat nakapangalan sa kanila at malalaki ang mga kontrata, ay wala namang nakitang problema sa proyekto. Sabi ni Pangulong Marcos, may inventaryo sila, hindi lang ng contractors, kundi ng mga proyekto na tinawag nitong problematic. Lakay? Ayan, so babanggitin niya ba sa SONA o ano ba? Ba't di pa nakakasuhan? May kaso na daw Lakay yung mga sangkot. Kaya lang, hindi niya na binanggit kung sino-sino doon. Pero ang sabi niya di ba 11 yung binanggit niya Lakay? 11. 15. Ang sabi niya, 15. 15. Ang sabi niya, may isa o dalawa lang doon na maayos naman. Hindi nakita ng problema yung proyekto. Yung number one number one sa binanggit sa listahan binigyan ulit ng lisensya ng pickup. Back to business ulit siya. Paano nangyari yun? Oo, nagkaroon daw ng cleansing dyan ang DPWH, ang DTI Lakay. So, sa kanila siguro natin na malalaman kung anong nangyari. Pero yun dun daw sa mga may problema talaga ay na-blacklist sila, na-freeze ang account at may mga kaso. Cleansing o ayusan? Presidente mismo ang nagsabi, ibig sabihin nung present sa kanya nung before SONA yan, nalinis na yan. Lalo ang listahan nanggaling sa DPWH Secretary. Di siyempre, mas siguradong alam niya yan. Malaman siguro natin sa DPWH sino yung mga naayos yung kanilang mga estado. Ayan, nakompleto ang mga dokumento, pumasa sa pagsusuri at kung sino yung mga nakasuhan. Siguro yung ibang hindi pa, sa ombudsman naman natin malalaman dahil sabi ni Presidente, itutuloy yung mga kaso sa kanila. Dapat lang. At siguro, malaman din kung yung report ng Blue Ribbon Committee, Senator Ping, yung partial result na investigation po ninyo. At siyempre, si Justice Andy Reyes. Justice Andy Reyes, ano na ang resulta ng investigasyon ng ICI? At marami ang nagtatanong din. Ayan, katulad din na Senator Marcoleta, bakit hindi makasuhan itong si dating House Speaker Martin Romualdez na sinasabing mastermind? Ayan. Ano ba yung late? Alam mo na, mukhang saan yan babagsak lahat talaga sa ombudsman kasi sa kanila ipinasa yung resulta ng mga investigasyon, yung mga rekomendasyon kung sino yung mga dapat kasuhan. Ang ombudsman kasi Lakay, sila yung mas nilalaliman pa yung investigasyon para daw tumayo yung kaso sa korte. Yan naman ang kanilang katwiran. Ayan. At saka si Saldico, anong sabi ng Sandigan ba yan? Anong latest na sinabi ng Sandigan? Wala pa raw kaso dito kay... wala pa bang kaso ditong kay Saldico? Bakit itong mga sinasabing malalaki dapat sila ang number one na kinakasuhan parang hindi yata. Ayan, wala pang naisasampang kaso. Ayan. Anyway, sige, abangan natin yan. Ano schedule ng Presidente ngayon na bagong dating? Pinagmamalaki yung 2.5 billion investment pledge mula sa Canada, Ms. Leta. Ano-ano itong mga investment na ito? Karamihan dyan Lakay ay sa information technology, sa energy, business process management, yan, mga yan. At saka narinig ko mining. Naku, baka mining Lakay. Baka gahasain naman ang mga natural resources natin dito. Sana naman yung maganda. Pag-process daw ng critical minerals. Okay, sige. So ano para ngayong araw Lakay ay naka-block ang schedule ng Presidente for private and personal appointment. Manunood daw sa sa impeachment trial.
Diba ako kumusta nila ka yung sa mga caretaker o kumusta nung wala ako ganyan siguro. Ganon. Alam na yun. Mangyari pa malamang dyan, impeachment yan. Ayan. Abangan natin, ha? Ayan. O nga pala, naging judge din nga pala sa impeachment noon ni Corona, ayan, impeachment. Corona. Oo. The late Chief Justice Renato Corona at tatlo silang senador na hindi bumoto against Corona. Bongbong Marcos, Joker Arroyo at Senator Miriam yata. Ayan, sila natin tatlong hindi bumoto sa conviction ni the late Justice Renato Corona. Anyway, sige. Abangan natin yan, Miss Lat. Ayan, at mainit ang issue na impeachment trial ngayon. Oo, lakay. Ang naging statement ni Presidente dyan, ayan, gaya ng sinabi ko kanina, kung siya daw yung akusado, harap na lang siya para mas kaya niyang sagutin dahil siya yung nasasakdal. Ayan, sige. Naku, yan abangan natin. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Good morning. Balik sa Ilacay. Maraming salamat Lat mula sa Malacanang. So